ng kubli sa pangalang hindi akin. Ako'y minsang si Crisostomo Ibarra, puno ng pag-asa, puno ng paniniwala, na ang kabutihan ay mananaig. Ngunit sa harap ng kalugpitan at pang-aabuso, ang pag-asa ay nilamon ng lungkot, at ang paniniwala ay unti-unting namatay. Nasaksihan ko kung paano inasap ng mga makapangyarihan ang pangarap ng aking ama, at kung paano nila inagaw si Maria Clara. Lahat ay kinuha nila, lahat ay sinakal nila, lahat ay pinatay nila, hindi na muling papayag. Kaya bumalik ako, hindi bilang kaibigan, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang multo ng kanilang mga kasalanan. Sa aking pagbalik, dala ko ang galit ng bawat inaping magsasaka, ng bawat batang lumaki sa tato. Sabihin nila na ako'y mapanganib, sabihin nila na ako'y salot, pero sino ba ang tunay na salot? Kung sana'y nakita nila ang tinig ng bayan, kung sana'y pinairan nila ang katarungan, hindi ako magiging ganito. Sa bawat Pilipinong natutulog, ako ang magigising. Sa bawat pusong durog, ako ang galit. Sa bawat sigaw na binigo ng kolonyal na kapangyarihan, ako ang magiging tagundong. Dahil ako si Simon, ang bunga ng inyong pag-aabuso, at ang apoy na magpapalaya sa aking bayan. Pinili ko si Simon dahil siya ang pinakamalakas na representasyon ng Pilipinong binago ng kolonyal na pang-aabuso. Si Ibarra ay reformista, ngunit si Simon ay bunga ng kawalan ng katarungan. Simbolo siya ng desperasyon ng mga inaapi na kapag paulit-ulit kang pinaghihirapan, minsan ay natitirang paraan ay paghihimagsik. Ang kanyang galit ay hindi lamang personal, ito ay galit ng bayan na sawang-sawa sa pang-aapi. Ngunit nabigo si Simon dahil ang pagbabago ay hindi lang dapat mula sa dahas, kailangan din ng malinis na konsyensya at pagkakaisa ng bayan. Ito ang mensahe ni Rizal na dapat tayong magising, magtanong at manindigan, hindi para magiganti kundi para ipaglaban ang karapatan, dangal at pagkakapantay-pantay.